Ang ninuno. Hindi na nagsalita si Teroy. Matapos marinig ang sinabi ni Noah, mas nabahala ang bata. Ilang metro na lang bago sila makarating doon sa palayan. Bigla na lang nagreklamo si Ikya. Kanina pa sumasakit ang kanyang tiyan at tinitiis lang. Ang sabi naman ni Noah baka kabag lang dahil mahangin kanina doon sa baybayin. Hanggang sa uminto si Ikya. Gumilid sa tabi ng daan at naupo sa nakaumbok na bato. Hawak nito ang tiyan at kita sa muka ang pagsimangot. Aray ko, ang sakit talaga. Wika ni Ikya. Teka sandali, magpahinga muna tayo. Baka naman gutom lang yan. Sige nga, iangat mo nga yung kamay mo. Wika ni Noah. Pagkapa ni Noah kay Ikya, nanlaki ang mga mata nito nang maramdamang may kakaibang pitik sa kamay. Ayop, papanong natablang ka ng kulam? Yawa, nag-iwan ng kulam sa'yo si Atardo. Wika ni Noah. Teka, anong sabi mo Kuya Noah? Nakulam si Ate Ikya. Hindi na nagsalita si Noah. Inihipan niya ang mukha ni Ikya hanggang sa napansin ni Teroy na tila tumirik ang mga mata ng dalaga. Kagad niyang tinapik ang balikat nito pero bigla na lang bumagsak ang ulo ng babae. Naloko na. Teroy, mauna ka dali. Bubuhatin ko siya. Sana makaabot pa tayo sa bahay. Sobrang bilis ng panghihina ng katawan niya. Uy, Ikya! Ikya! Wika ni Noah. Nagmamadali namang tumakbo si Teroy. Kasunod si Noah habang karga si Ikya. Balisa ang mukha ni Noah. Hindi niya na nararamdamang humihinga pa ang kapatid. Kaya naman naiisip ni Noah na gamitin ang paraan upang mabilis na makarating sa isang lugar. Kaso nag-aalala siya dahil may iwan naman si Teroy. Ngunit wala nang pagpipilian. Kapag tumagal pa ay maaaring mamatay si Ikya. Dito niya na piniling abisuhan si Teroy. Teka sandali, makinig ka. Total alam mo naman kung paano makakarating sa bahay. Mauuna na ako. Kailangan matignan kagad ni Ikya. Wika ni Noah at bigla na lang naglaho. Habang si Teroy naman, nanlaki mga mata. Tinignan niya ang paligid pero wala na si Noah. Napakadilim ng lugar, kaya hindi na alam ng bata ang gagawin sa pagkataranta. Tumakbo na ito ng mabilis. Walang lingon-lingon habang umiiyak. Ano ba naman yan kuya, ang daya mo? Ginamit mo na naman yung katangian mo eh. Mabuti sana kung ikaw yung may iwan mag-isa dito eh. Naku naman oh. Teka, tama ba tong dinadaanan ko? Ang dilim ah. Wika ni Teroy. Patuloy lang sa pagtakbo hanggang sa makita ang lugar kung saan may bumagat sa kanilang aswang. Dito mas lalong natakot si Teroy. Tuluyan ng umiyak at sumigaw ang bata. Lalo na nang marinig niya ang mga kakaibang huni sa palayan. Kahit sobrang pagod na, hindi pa rin huminto ang bata sa kakatakbo. Naging kalmado na lang ito nang makita ang sagingan. Isang paiwatig na malapit na siya sa tahanan nila Noah. Samantala, ng mga sandaling ito, labis ang pagkataranta ni Lolo Rogelio nang dumating si Noah. Nakita ang kalagayan ni Ikya. Habang si Carlos naman, nanlaki ang mga mata sapagkat maputla na ang apo. Teka, ilapag mo dyan sa sahig. Ano bang nangyari? Nasaan ang paslit? Tanong ni Lolo Rogelio. Pauwi na po kami. Kaso bigla pong sumakit yung tiyan ni Ikya eh. Si Teroy naman kasunod po namin. Mang Rogelio, kinulam po si Ikya. Sobrang bilis po ng bisa. Wika ni Noah. Hindi kagad nakapagsalita si Lolo Rogelio. Inalam niya muna ang pulso ng dalaga at maya-maya pa
Kinumpirma ni Lolo Rogelio na nakulam nga si Ikya. Kumuha ka ng dahon ng atis at kung merong tanglad, kumuha ka din. Dalian mo! Wika ni Lolo Rogelio kay Noah. Nang marinig naman ito ni Noah, kagad siyang umalis at pumunta sa likod ng bahay. Pagbalik nito, dala na ang utos ng matanda. Kagad din namang inilagay ni Lolo Rogelio ang mga dahon sa tagiliran, likod, at sa pagitan ng kilikili at bisig ni Ikya. Matapos nun, nagsimula ng mag-usal ang matanda habang tinatapik ang kamay ni Ikya. Maya-maya pa, inihipan ang bumbunan ng dalaga at dito nagulat si Noah. Bigla na lang huminga ng malalim si Ikya, sabay suka ng mga basang buhangin. Teka, kakaibang kulam at siguradong malakas. Mabuti at nakarating ka kaagad at nagamot ni Rogelio. Wika ni Mang Carlos. Naglabasa na sa bahay ang ibang miyembro ng pamilya dahil nabulabog ang mga ito sa pagtulog. Ang tiyo ni Noah at ang dalawang anak. Nagbungkahi si Carlos na kumuha muna ng tubig upang mapainom kay Ikya. Tama. Napakalakas ng mangkukulab. Mas malakas pa kay Sarong. Mantakin mo. Sa ganong kadaling panahon, kumapit kagad ang kulab. Kulam na may halong barang pa. Wika ni Lolo Rogelio. Nakaramdam naman ng gaan ng loob si Mang Carlos. Habang si Noah, napapailing na lang ito sabay bitaw ng mabigat na salita. Bagaman nagkamali na si Ikya, pero halatang sa sobrang pagod nang hihina na ang katawan niya habang pinapainom pa ng tubig. Panay suka si Ikya at pinagpapawisan ng malamig. Maayos na siya. Kailangan niya lang magpahinga. Teka, paano ba siya tinamaan ng kulam? Taglay niya ang tanga ng mutya ng bigas ah. Hindi makakapasok sa katawan niya ang negatibong presensya. Tanong ni Lolo Rogelio. Yun nga din po ang hindi ko maintindihan. Kasi Naudlot sa pagsasalita si Noah dahil biglang nagkahulan ang mga aso. May taong paparating. Pag-angat ng ulo ni Lolo Rogelio, nakita niyang tumatakbo si Teroy at doon nanggaling sa likod ng bahay. Ano ba naman tong batang ito? Oo. Bakit sa likuran dumaan? Dito ka nga! Hoy! Sabing dito baka makagat ka dyan ng aso eh. Anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Tanong ni Lolo Rogelio. Iniwan ako ni Kuya Noah sa daan eh. Ang dilim pa naman. Wika ni Teroy. naku, pasensya ka na ha. Kailangan ko kasing magbadali eh. Teka nga, bakit ka ba natatakot? Kanina lang ang tapang mo habang karap si Atardo ah. Ang angas mo pa nga magsalita eh. Wika ni Noah. Napakunot naman ang mukha ni Mang Carlos, maging si Lolo Rogelio. Teka nga, ano bang nangyari? Parang may kakaiba bukod sa kulam. Tanong ni Mang Carlos. Dito na ipinaliwanag ni Noah ang sitwasyon. Detalyadong sinabi niya ang lahat ng ginawa. Kung papaano natugis ang kriminal. Napatay ang isa pa at kung paano nakatakas ang nagngangalang Atardo. Pati na rin ang mga nalamang impormasyon patungkol sa pagpatay ng mga kriminal. Kontrolado sana namin yung laban. Etong si Teroy, natakot doon sa Amaranig eh. Tinawag pa yung tikbalang kaya ayun. Napakawalan ko si Atardo. Huli na sana yun eh. Wika ni Noah. Ay sos, Ginoo. Hindi mo pa kabisadong pagtawag sa kanila. Di ba ang sabi ko, may mga batayan. Naku, anong nangyari? Mabuti at walang ginawa sa inyong tikbalag. Sino ba ang lumabas? Tanong ni Lolo Rogelio. Yung itim po. Galit na galit eh. Kung hindi ko napansin, malamang pati kami gulpi. Napaliwanag ko na sa kanya kanina kung anong ugali ng tikbalang.
Nabisuan ko na din. Hoy, bakit ang tahimik mo dyan, Teroy? Huwag ka na mag-alala, maayos na ang kalagayan ni Ikya. Mabuti na lang nakarating ako kaagad dito. Wika ni Noah. Hindi naman yun eh. Basta kung alam mo lang yung hirap na dinanas ko. Akala ko nakarating na ako. Ang dilim kaya, kung saan ako napadpad. Buti na lang nakita ko yung bahay nyo. Kaso mali pala yung pinuntahan ko. Nasa bandang tuktok ako. Kaya ayan, napunta ako sa likuran. Tugon ni Teroy. Huwag mo sabihing nagtatampo ka. Huwag sa ganitong sitwasyon. Pagiging makasarili yan. Tama lang ang ginawa ni Noah. Dong, turuan mo nga tong batang to kapag may oras ka upang matutunan niya ang proseso sa paglalakbay ng mabilis para makadaan sa mga portal. Nakaharap niyo na pala, no? 2 grupo. Bukod pa dyan, may dahilan kaya sila pumapatay at kinukuha ang dugo ng tao. Negosyo pala ang hinayupak, animal. Ang mahirap nito, Carlos, marunong sa marka ang kalaban. Marka ng panlilin lang kagaya ng ginawa mo. Bukod pa dyan, taglay din ang... Sino nga ba yun? Atardo, taglay niya ang mutya ng putek. Mahirap to. Kailangan natin pag-aralang mabuti ang kinikilos nila. Wika ni Lolo Rogelio. Amang Rogelio, Lolo Carlos, may isa pa nga daw po na taga rito. Gustong sumali sa grupo nila. Ayon po sa kasama nilang mamamatay kanina. Pero sino kaya yon? Ang sabi may malakas daw na karunungan eh. Sa pagkakaalam ko, kayo lang naman po may malakas sa kaalaman dito. Wika ni Noah. Panandali ang natahimik ang lahat. Nang mga sandaling ito ay kasalukuyang inaasikaso si Ikya. Kinuha ito ng tiyuhin at pinasok sa tahanan. Makikita sa mukha nila na halatang nag-iisip ng malalim, habang si Teroy naman nilalaro ang baston gamit ng taliri. Baka ikaw, Carlos, meron ka bang naaalala na may malakas na karunungan bukod sa atin? Sa akin si Gloria lang pero patay na. Hindi naman pwedeng si Sarong dahil paralisado pati yung kaluluwa. Sino kaya? Teka, si Domingo. Hindi naman pwede kasi mabuting tao yun. Ang hirap nito Basta kung sino man yan, kasama na siya sa mga tutugisin natin. Wika ni Lolo Rogelio. Hindi naman nagsalita pa si Noah. Tumango lang ang binata at sinabing bukas ng umaga ay hahanapin niya kung sino ito. Mabuti sana kung kasama si Ikya. Dahil mahirap kilatisin dahil sa bisa ng gamit at kaya nitong magtago sa malakas na sabulag. Huwag mo nang dalhin si Ikya. Wala akong kumpiyansa sa kapatid mo. Hindi ko nga alam kung anong diskarte nun at kung paano humarap sa kalaban. Wika namang Carlos. Ngunit sinabi ni Noah na mapagkakatiwalaan si Ikya. Mailap ito at alam na alam ang gagawin. Etong si Teroy, bakit hindi mo isama? Tanong ni Lolo Rogelio. Natatakot ako sa kanya eh. Sinabi ko namang magtiwala sa gamit at huwag magpadala sa takot. Yun, nakakita lang ng pangit sa kababaho. Nabahag na. Paano kung makakita uli yan ng aswang? Di tatawagin na naman yung tikbalang. Mabuti sana kung kabisado niyang gamitin ang pamamaraan eh. Kanina, narinig ko pa na nagreklamo yung tikbalang. Hindi daw nila alam kung sino ang tinatawag ni Teroy. Nag-away pa nga yung tatlo at bukod dyan, delikado kapag natawag niya ang mga yun. Kahit sino sa kanilang tatlo, delikado. Wika ni Noah. Bueno, naiintindihan kita. Bukas kasama mo ko. Ikaw, Teroy, kasama ka din. Pero ihahatid kita diretso sa inyo. Baka hinahanap ka na ng magulang mo Kami na muna ang kikilos. Tugon ni Lolo Rogelio. Nagkasalubong naman ang kilay ni Teroy.
Nagsalita pa ang bata at sinabing bakit hindi na lang diretsuhin sabihin sa kanya na ayaw siyang kasama. Bakit ang dami pang dahilan? Teka lo, di ba sa gabi lang naman malaya ang mga tikbalang? Pwede naman akong sumama bukas eh. Kasama ako. Pangako hindi na ako matatakot. Hindi ko na din tatawagin yung tikbalang kapag alam ko sa sarili ko na kaya ko yung laban. Kung tatawagin ko man, mag-aabiso po ko sa inyo. Wika ni Teroy. Talaga lang ha? Susunod ka sa sasabihin ko. Susunod ka sa sasabihin namin ng lolo mo at hindi ka mag-iinarte. Kapag sinabing kaya, kaya mo yun. Huwag kang matakot dahil hihina na ang bisa ng tangan mo. Nako, baka yung katuwagan mo pang maging dahilan kung bakit mauudlot ang legasiya ni Mang Rogelio. Kakala sa mga gabay sa'yo at lalong magagalit. Tugon ni Noah. Hindi na nagsalita pa si Teroy. Panay tangulang ito sa bawat payo ni Noah. Habang si Lolo Rogelio naman, sinadya niyang sabihin na ihahatid ang bata pauwi para maging agresibo. Alam ng matanda na matigas ang ulo ni Teroy, kaya talagang tatanggi ang paslit kapag ibabalik na siya ng tahanan. Matapos ng pag-uusap, dito na nagmungkahi si Mang Carlos na maghapunan sila Teroy. Alam niyang walang kain ng mga ito at nakikita niya din sa bata na pagod na at halatang gutom. Yun na nga ang nangyari. Matapos makakain ay nagpahinga na si Noah. Hindi naman natulog si Lolo Rogelio dahil binabantayan niya ang kalagayan ni Ikya. Nasa sala lang ito natutulog. Nakikita niyang nakasimangot ang mukha ni Ikya habang nakapikit ang mga mata. Halatang masakit pa rin sa katawan, bagaman nagamot na ito ng matanda. Samantalang si Noah naman ay nasa beranda. Doon naglatag ng banig sa sahig, sa tabi ni Mang Carlos na nasa katre. Pero habang lumalalim ng lumalalim ang gabi, hindi dinadalaw ng antok ang bata. Ikalawang gabi na ito na hindi siya makatulog. Mula nang mailipat sa kanya ang tangan ng lolo kagabi hanggang sa ngayon, hindi naman sa binabagabag, pero namamangha si Teroy dahil sa bilis ng pangyayari. Kanina lang napalaban sila ni Mang Rogelio kay Sarong at kinagabihan naman kay Atardo. Sinasariwa niya ang bawat pangyayari at sa maikling panahon, marami siyang natutunan. Dito niya napagtanto ang kaibahan ng pagkakaroon ng tangan kumpara sa karaniwang tao. Maya-maya pa, narinig ng bata na tila galit ang aso sa gilid ng tahanan. Umaangil at may namataang hindi maganda. Dahil malapit lang ito sa kanya, bumangon ang bata at napiling tignan kung anong ikakagalit ng aso pagtungtong sa rehas ng beranda. Bigla na lang may humawak sa balikat, dahilan kaya napatigil ang bata at nagulat. Pero hindi siya sumigaw dahil may natutulog. Pag-angat niya ng tingin, naroon si Lolo Rogelio habang sumisenyas na huwag mag-ingay. Ang mga mata naman nakatuon sa sagingan. Apo, bumalik ka sa baba. Huwag kang magpapalata. May taong nagbabantay dyan. Bulong ni Lolo Rogelio. Nang mga sandaling ito, maging si Noah ay nakasilip din sa bintana. Naroon ito sa kwarto. Naramdaman na may nagmamasid sa lugar. Marahan namang bumaba si Teroy habang si Lolo Rogelio naman pasimpleng umupo sa gilid at nagsindi pa ng tabako. Mamaya, hindi makakatiis at lalapit yan. Napakalakas niya. Pati mga aso natatakot. Ang hina ng tahol, oh. Wika ni Lolo Rogelio. Aswang po bang nakatago sa dilim, Lolo? Tanong ni Teroy. Hawak na ni Teroy ang baston. Ang sabi naman ni Lolo Rogelio ay hindi. Tao lang
pero may malakas na karunungan. Kung ganon, hindi yan si Atardo. Aswang yun, sabi ni Ate Ikya eh. Hindi na nagsalita pa si Lolo Rogelio. Maya-maya pa bigla na lang may kumaluskos sa likod ng tahanan. Tumunog ang mga natapakang tuyong dahon ng saging. Pagtingin ni Lolo Rogelio, nakita niya si Noah. Sabi ko na nga ba naramdaman din ni Noah eh. Diyan ka lang dong ha. Mamaya ka na lumabas. Huwag kang mag-iingay. Baka magulat si Carlos. Atakihin pa sa puso. Wika ni Lolo Rogelio. Marahan itong bumaba ng beranda. Pumunta sa bakuran at nagkunwaring umiihi. Pero habang nangyayari ito, nakasubaybay lang siya sa kilos ni Noah. Alam niya sa sarili na binaba ni Noah ang karga sa katawan upang hindi ito mamalayan na nasa likod lang pala ng bahay. Umabante ng lakad si Noah hanggang sa bigla na lang itong tumakbo ng mabilis, sabay suong sa makapal na sagingan. Habang si Lolo Rogelio naman ay kumilos na. Nagmamadali itong naglakad papunta sa kinaroroonan ni Noah. Hindi na nakatiis si Teroy. Sumunod na ang bata. Kamuntikan pang mahagip ang paa ng sunggaban ng aso. Ano ba naman yan, no? Ang haba pala ng tali ng aso na to. Uy, huwag ka naman ganyan. Wika ni Teroy. Naglikha ito ng ingay. Nakita niya si Lolo Rogelio. Galit ang muka habang nakatitig sa kanya. Pero patuloy pa rin ang matanda sa sagingan. Hanggang sa nakarinig si Teroy ng kalabugan at mahinang pag-ungol. Mabilis niyang pinunta nito. Hanggang sa nakita niya na nakikipagbuno si Noah sa isang tao. Teroy, doon ka sa kabila. Kung sakaling tumakas, hampasin mo gamit ng baston. Wika ni Lolo Rogelio. Sumunod naman kagad si Teroy. Pumunta ang bata doon malapit kay Noah. Hanggang sa dito niya medyo naaninag ang tao. Kalbo. Nakaubad pang itaas. Matangkad at malaki ang katawan. Nakikipagpalitan ng pagsuntok si Noah. Hindi nasundan ni Teroy ng tingin dahil madilim. Pero rinig niya ang pagyanig ng mga puno ng saging. Mas lumapit pa si Teroy. Naganap ng pagkakataong maihataw ang baston. Hanggang sa pababa na ng pababa ng lugar ang labanan at nakarating na sa gilid ng palayan. Dito nakita ni Teroy na tila dehado si Noah. Kaya naman hindi na siya nag-intay at tumulong na ang bata. Habang umaatras si Noah, ninakawan niya ng atake sa likod yung tao. Sa pagkakataong ito, may kasamang usal at tigalpo. Ito ang pangunahing pamaba na itinuro sa kanya ni Lolo Rogelio. Nang tamaan yung lalaki, napatalon ito na tila nasaktan ng sobra. Sumigaw at humarap kay Teroy. Galit na galit at inambahan ng pagsuntok ang bata. Siguro naman, hindi na ako magtatawag ng tikbalang. Iisa-isahin ko ang pamaba. Sige, lumapit ka. Kaalam mo ha? Wika ni Teroy. Napailing na lang si Lolo Rogelio. Sapagkat alam niya sa sarili na kalmado na ang bata. Hindi na ito batang kumpiyansa. Nakikita niyang mabilis ang kilos at hindi magawang mapatamaan ng tao. Habang si Noah naman ay inagaw ang pagkakataon. Noong nakatuon ang atensyon ng kalaban sa bata, mabilis niyang binangga ang tao. Dahilan kaya natumba ito sa palayan at dinaganan ni Noah. Yawa ka. Anong ginagawa mo dito? Sige animal, subukan mong gumalaw. Kanina ang hirap mong tamaan eh. Malakas ka ba? Wika ni Noah. Lumapit si Lolo Rogelio. Nag-usal ng pamaba sabay tapik sa balikat ng tao.
Ramdam mo naman siguro ang ginawa ko. Sa oras na gumalaw ka, kusa kang mamamatay. Sige, bitawan mo na, Noah. O ikaw naman, anong balak mo dito ha? Huwag mo sabihin sa amin na wala kang binabalak na masama. Imposibleng pumunta ka ng ganitong oras nang walang gustong gawin. Binitawan naman ni Noah ang malaking tao, habang si Lolo Rogelio naman nakaduro ang daliri sa noo ng lalaki at hindi gumagalaw. Muling nagtanong ang matanda kung anong pakay sa lugar ng tao. Hindi nagsalita ang lalaki. Sa halip makikitang galit na tila nais gumante sa dalawa. Maya-maya pa sinabi ni Lolo Rogelio, "Igapos ang tao." Ginawa naman ito ni Noah at pagkatapos kinaladkad ito papunta sa likod ng tahanan. Nagising na ang mga miyembro ng pamilya. Maging si Mang Carlos ay nagising na din. Tumayo ang matanda at pumunta sa kinaroroonan nila Lolo Rogelio. Tinali nila ang tao sa haligi. Panay naman ang tanong si Noah at Lolo Rogelio, pero nanatiling tahimik ang lalaki. Hindi na siguro kailangan tanungin pa yan. Kalaban siya at maaaring kasamahan ng mga kriminal. Noah, pakisabihan mo nga ang mga pinsan at tiyuhin mo na umalis muna sila dito. Delikado na sa bahay. Pwedeng may rumisponde. Wika ni Mang Carlos. Kagad naman itong sinabi ni Noah sa mga kaanak. Nakinig naman ang mga ito. Umalis sila sa tahanan at hinatid sa malapit na kapamilya. Hindi nagtagal kaagad din namang nakabalik ang binata. Nag-uusap ang dalawang matanda at si Noah. Nabanggit ni Lolo Rogelio ang pagiging agresibo ng bata. Ramdam niya ang lakas sa katawan niya. Dito na inamin ni Noah. Tinuruan niya ang bata kung paano papalabasin ang lakas ng baston. Pasensya na po. Alam kong walang pahintulot, Lolo Rogelio. Iniisip ko din naman po na baka hindi kayanin ang katawan niya eh. Pero nagulat na lang ako nang bigkasin niya yung mga kataga na binigay ko. Bukod sa lakas na lumalabas sa baston, umaapaw sa katawan ni Teroy ang kakaibang enerhiya. Ang sa akin lang, wala pang tiwala sa sarili si Teroy. Wika ni Noah. Ganun ba? Lagi siyang nauunahan ng takot, ano? Masasayang ang bigay ng mutya ng 17 ahas na bilis ah. Lakas ng katawan at husay sa pakikipaglaban. Lalo na ang pagiging madulas at may hirapan siyang hawakan ng kalaban. Pero sa tingin ko, kaya ng katawan niya at masasanay din siya katagalan. Kaunti pang lakas ng loob ang kulang. Sa tansya ko, walang makakatapat sa lakas niya ngayon eh. Naranasan ko na ito noon. Pero bueno, ayaw palang umamin itong bihag ano. Sige, gagamitin natin si Teroy. Wika ni Lolo Rogelio. Hindi na sinabi ng matanda kung sa paanong paraan gagamitin si Teroy. Napapaisip noon si Noah na baka ipapahampas lang nito ang baston sa tao na may kasamang parusa at tigalpo. Ilang sandali pa lumapit ang matanda kay Teroy. Meron siyang binulong. Nagulat naman ang bata. Habang nanonood si Mang Carlos at Noah, nagtataka ang mga ito. Ano po? Sigurado po ba kayo, Lolo? Bakit hindi ko nalang parusahan ng isang to gamit ang baston? Tanong ni Teroy. Basta gawin mo. Hindi uubra ang pagpalo mo sa baston. Mamamatay na lang yan, pero hindi pa rin aamin yan. Tugon ni Lolo Rogelio. Tumango ang bata at naglakad papunta sa nakagapos na tao. Nagkatitigan naman si Noah at Mang Carlos na may halong pagtataka sa muka. Hanggang sa lumapit si Lolo Rogelio sa kanila. Pumasok muna kayo ng tahanan.
Panoorin nyo na lang sa bintana si Teroy. Wika ng matanda. Ano po, teka? Hindi ko po maintindihan eh. Ano po bang ipapagawa nyo kay Teroy? Tanong ni Noah. Hanggang sa may sinabi ang matanda na labis namang ikinagulat ni Mang Carlos at Noah. Ayon kay Lolo Rogelio, binigay niya na ang tamang proseso sa pagpapalabas ng tikbalang. Bawat tikbalang ay may kanya-kanyang pagtawag at kaya ng palabasin ng bata alinman sa mga elemento. Hindi kasi aamin yan kahit anong gawin natin eh. Kaya sa ibang paraan na lang, hayaan nating iba ang manakot sa kanya. Wika ni Lolo Rogelio. Ang ibig sabihin, ipapaubaya nyo sa tikbalang. Naku naman oh. Lolo Carlos, teka. Aalalayan kita, dali. Doon tayo sa loob, na loko na oh. Etong si Lolo Rogelio, nakakatakot yung mga tikbalang eh. Wika ni Noah. Nagmamadaling pumasok ng bahay kasama si Mang Carlos. Napadasal pa sa itaas si Mang Carlos at sinabing may trauma siya sa tikbalang. Maya-maya pa nagtanong na ang bata kay Lolo Rogelio kung ito na ba ang oras. Kagad namang tumugon ng matanda na ayos na at pwede nang gamitin ng bata ang pamaba. Nang mga sandaling ito, biglang nanlaki ang mga mata ng tao. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagsalita na ito. Anong ipapagawa mo sa bata? Kikilitin ako. Mangangal. Hindi ako aamin kahit anong gawin nyo. Wika ni Asyong. Nagsasalita ka naman palang kalbo ka eh. Oo naman, kikilitiin kita. Pero, ibang klaseng kiliti. Tugon ni Teroy. Nais kumawala ni Asyong. Galit na galit at gustong sunggaban ng bata. Hanggang sa bigla na lang lumod sa lupa ang paslit. Nasa harapan lang nito ang baston at nakayuko. Samantala, habang nangyayari ito, tumaas naman ang tensyon ni Noah at Mang Carlos. Panay bigkas ng mabigat na salita at makikita ang pagkataranta. Yan na nga. Yan nga ang tamang pagtawag. Ay nako, mabaging langit ako. Huwag naman sana yung itim na tikbalang. Wika ni Mang Carlos. Ilang segundo lang, naririnig na nila ang mga binibitawang salita ni Teroy. Kombinasyon ng mga pamaba ang mga ito. Sino kayang mas maangas? Yung isa hindi ko pa natatawag. Masubukan nga. Yagi, tinatawag kita. Magpakita ka. Pero wag mo akong tatakutin ha. Yumanig ang lupa. Nakarinig sila ng tapak ng kabayo. Binalot ng makapal na alikabok ang palibot ng bata. Unti-unting lumitaw ang nilalang. Ang tikbalang na kulay kayumanggi at may gintong buhok. Nakaload dito sa harapan ni Teroy at nakadungaw ang mukha sa bata. Nagliliwanag ang mga nanlilisik na mata. Napailing na lang si Lolo Rogelio ng mga sandaling ito. Nakita niya ang sarili sa bata kung paano niya palabasin ng tikbalang. Ito na ang pinakaaasam ko. Ang tamang proseso ng pagtawag ng bata sa mga gabay. Sa tingin ko, hindi mainit ang ulo ni Yagi. Wika ni Lolo Rogelio. Samantalang yung taong nakagapos, natulala, makikita sa muka ang matinding takot. Hindi na nagpumiglas. Nakatitig lang sa tikbalang at nanginginig ang tuhod. Habang si Teroy naman, nakipagtitigan sa tikbalang, hindi nagpapatinag ng tingin. Ayon kay Lolo Rogelio, hindi dapat siya magpadaig sa oras na lumabas ang tikbalang.
Anong ginagawa mo? Tititig ka lang ba? Makinig ka ha. Ako ang tagapangalaga. Kailangan mong sundin ang utos ko. Wika ni Teroy. Linti kang bubwit ka. Ang dami mo pang sinasabi. Tagapangalaga. Alam ko, wag mo nang sabihin sa akin. Talagang bibigyan kita ng proteksyon. Roelio, maangas na to ah. Gusto mo bang disiplinahin ko muna? Wika ni Yagi, ang ikatlong tikbalang. Napakamot ng ulo si Lolo Rogelio. Makikita ang pagkadismaya dahil siya ang nahiya sa ginawa ng apo. Anak ka ng puting bubuyog kang bata ka. Yan na nga ay nagpakita na eh. Huwag mo nang ipamukha na sundin kang kutong lupa ka. Ayan tuloy nagalit. Wika ni Lolo Rogelio. Pasensya na po, Yagi. Biro lang. Ikaw naman kasi. Huwag ka kasing tumitig sa akin ng ganyan. Yung taong nakagapos ayaw umamin. Gusto ko sana ikaw yung gumawa ng paraan. Wika ni Teroy. Ito lang ba ang gusto mo, Teroy? Baka may gusto ka pang idagdag. Siguradong hindi lang iiyak to. Lahat ng kilala mo, tawagin mo na. Simulan mo nang magdasal. Wika ng tikbalang. Tumayo ito at unti-unting humarap sa nakagapos na tao. Marahang lumapit at dumungaw ang ulo sa mukha nito. Suminghot si Yagi. Tinadyak ang mga paa sa lupa, dahilan kaya napapitlag ang tao. Teroy, ano ang unang katanungan? Wika ni Yagi. Teka, ano nga ba yun? Nakalimutan ko eh. Lo! Ano yung tatanong? Pangalan, di ba? Ay oo, ayaw kasing sabihin yung pangalan eh. Tanong mo yung pangalan. Tugon ni Teroy. Nang marinig naman ito ng bihag ay kagad siyang nagsalita. Nagpakilala ito sa pangalang Asyong at ang totoong pakay niya sa lugar. Bantayan ang mga mapanghas na grupo na pumipigil sa kanila at kapag napagbigyan ng pagkakataon, papatayin niya ang mga ito. Pangalan lang ang tinatanong. Ang dami mong sinabi. Teroy, sapat na ba yun? Wala ka na bang idadagdag pa? Ayaw mo bang tadyakan ko yung muka? Wika ni Yagi. Dito mabilis na lumapit ang bata at pinaghahampas sa katawan si Asyong. Galit na galit ang bata. Nagliliwanag ang baston kada pagtama sa katawan ng lalaki, na siya namang ikinagulat ni Lolo Rogelio, pati na din si Mang Carlos at Noah. Animal to. Kanina pa namin tinatanong ang tigas ng ulo. Yan yung bagay sa'yo. Sabi na eh, kasapi ka ng mga kriminal eh. Wika ni Teroy habang patuloy sa pagpalo sa tao. Unti-unting bumagsak ang ulo hanggang sa napaluhod na lamang ito. Makikita ang pagkagulat ng tikbalang. Nanlaki mga mata na tila namangha sa ginawa ni Teroy. Aba, matapang naman pala ang bata. Bakit mo pa ako pinatawag? Hindi naman pala masyadong mahalaga. Tanong ng tikbalang. Pasensya na Yagi ha, sana maintindihan mo. Kinakailangan talagang takutin yung tao eh. Psst! Hoy! Teroy! Kumalma ka nga dyan! Wika ni Lolo Rogelio. Nang mabaling ang atensyon ng tikbalang sa mga nakasilip sa bintana, halos sabay na dumapa si Noah at Mang Carlos.
Maya-maya pa bago umalis ang tikbalang, nag-iwan pa ito ng sipa sa tao para kahit papano hindi masayang ang pagpapakita niya sa lupa. Sa susunod, Teroy, tawagin mo lang ako kapag may gulpihan. Nakakabitin eh. Sa susunod ha, kapag nabitin ako, ikaw ang sisipain ko. Wika ni Yagi at bigla na lamang naglaho. Habang si Teroy naman ay inawat na ni Lolo Rogelio. Nakita ng matanda na lantana ang itsura ni Asyong. Dagdag pa dyan ang pagsipa ng tikbalang. Tama na yan. Ayos na yan. Ang kulit talaga nitong bata na to, oo. Wika ni Lolo Rogelio sabay angat sa buhok sa sentido ng bata. Aray ko, Lolo. Masakit po. Wika ni Teroy. Nalaman na nga natin kung anong pakay eh. Pero may kailangan pa tayong malamang iba. Baka naman mamatayan sa ginagawa mo. Wika ni Lolo Rogelio. Binitawan niya ang buhok ng apo. Lolo Rogelio, ayos na ba? Pwede na ba kaming lumabas? Wala na yung alaga ng bata? Lolo Carlos, mukhang wala na yata. Pero dito lang kayo sa loob ng bahay ha. Huwag na kayong sumunod sa likod. Wika ni Noah. Tumango lang si Mang Carlos at lumabas na si Noah. Napatingin pa ito sa buong paligid at sinisiguradong wala na ang tikbalang. Umalis na, Noah. Wala ka nang dapat ikatakot. Teka. Ay, mabuti na lang buhay pa to, oo. May pulso pa si Asyong, ikaw talagang bata ka. Tama ka, Noah. Napalabas niya na ang bisa ng mutya ng 17 ahas. Hindi lang ang tikbalang ha. Sumasabay na din ang totoong bisa ng gamit. Mas malakas na pinsala ng baston kasabay ng malakas na katawan. Nakikita ko na ang sarili ko noon kay Teroy. Wika ni Lolo Rogelio. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang natumba ang bata. Nanlambot ang katawan at nahimatay. Kagad namang lumapit si Noah at kinapa niya ang bata. Ang sabi naman ni Lolo Rogelio, dulot ito ng paghupa ng enerhiya sa katawan ni Teroy. Marahil naging payapa ang isip ng bata at nawala na ang tensyon. Kapag nangyari ito ay kusang bababa ang karga. Magpapahinga ang katawan. Yan ang mga karaniwang karanasan ng mga baguhan. Pero kapag tumagal, makakayanan na ni Teroy ang matagalang laban. Mabuti nga yan at nang makapagpahinga. Pangalawang gabi nang walang tulog eh. Tignan mo nga naman ang mukha ng kutong lupa na to, oo. Napaka-inosente. Akala mo hindi pilyo, humihilik pa. Pagkagising niyan, ay siguradong babalik yan sa kalokohan niya. Dong Noah, pakilipat na lang siya doon sa beranda. Ako nang bahalang magbantay dito sa biyag. Wika ni Lolo Rogelio. Tumango naman si Noah bilang pagsang-ayon. Pagkatapos mailapag ang bata, bumalik na si Noah sa likod ng bahay. Hindi siya kampante na si Lolo Rogelio ang magbabantay, sapagkat anumang oras ay maaring dumating ang banta. Sumapit na ang umaga. Tuloy pa rin si Teroy, habang si Ikya naman ay gising na. Halata sa kinikilos na maliksi na ang dalagita. Nagulat pa ito nang makita si Noah at Lolo Rogelio sa likod ng bahay. Lalo na nang makita ang taong lupaypay habang nakatali sa puno. Natanong ni Ikya. Ipinaliwanag naman ito ni Noah. Sinabi din ito na kamuntikan ng mamatay ang kapatid kagabi. Kung hindi na agapan ay malamang hindi na kayang pagalingin ni Lolo Rogelio si Ikya. Kuya, si Atardo napaginipan ko. Parang demonyo eh. Nakita ko mga kalagayan nyo.
Nakahandusay kayo sa lupa at duguan. Alam kong pangitain yun, kuya. Ramdam kong totoong nangyari ang panaginip ko eh. Wika ni Ikya. Sumabat naman si Lolo Rogelio. Meron talagang pangitain na dadating kay Ikya at magbibigay babala. Tanga nito ang mutya ng bigas na humihigop ng positibong enerhiya. At kung sakaling makasagap ito ng negatibong aura, bibigyan ng senyales ng gamit ang nagtatangan. Kung ganon, naiisip ko na hindi basta ang sinasabi niyong atardo. Tignan natin kung kakayanin niya talaga. Lalo pat gising na ang lakas ni Teroy at kaya niya nang tawagin ng tama ang 3 tikbalag. Wika ni Lolo Rogelio. Sumabat naman si Noah na mas kampante siya kasama si Teroy sa araw kaysa gabi. Di ba yun din po yung sinabi nyo? Limitadong pagpapakita ng mga nilalang lalo na kapag araw? Tanong ni Noah. Tama. Tama ka. Pero wag kang magpakampante. Dahil kahit limitado man, kaya pa rin gamitin ang lakas ng tikbalang. Hindi niyo na kailangan pang tawagin. Literal na sa sanib ang lakas nito sa katawan ni Teroy. Bata pa, pero halimaw na. Isipin mo 3 yun, di ba? Papaano kung nagsabay-sabay yung lakas? Pambihirang lakas ang ilalabas niya. Lalo na't isama pa ang bisa ng baston. Ang problema nga lang, apektado ang pag-iisip ng bata. Kagaya ng nangyari sa akin noon. Wika ni Lolo Rogelio. Sa pagpapaliwanag niya, nagawa niyang gamitin ang lakas ng tikbalang na nakaanib mismo sa katawan. Pero kung ano ang ugali ng tikbalang, yun din ang lalabas sa ginagabayan nito. Kaya peligro kapag merong ibang tao sa lugar. Dagdag pa ng matanda. Lahat ng tumitig sa kanya noon, hindi maipinta ang itsura. Ginugulpi niya. Mabuti na nga lang lahat ng nasa paligid ay kalaban dahil siguradong madadamay ang mga inosente. Nagkatitigan si Ikya at Noah. Makikita sa mukha ng magkapatid ang agam-agam. Sumasaglit pa ng tingin si Ikya sa beranda kung saan naroon ang bata. Sus Ginoo. Alam niya na ba ang pamamarang iyon, Lolo Rogelio? Tanong ni Noah. Hindi pa. Hindi ko pa naituturo sa kanya. Tugon ni Lolo Rogelio. Pakiusap po, Lolo Rogelio. Huwag niyo nang ituro sa kanya hanggat maaari. Malakas naman yung bisa ng 17 ahas eh. Sapat na po yun. Malakas ang kuryosidad ni Teroy. Lalo na't nag-aaral siya ng kaalaman. Wika ni Noah. Mukhang magagaya ka na sa lolo mo na may trauma sa tikbalag. Katulad ng Lolo Carlos mo. Grabe yan kung tumakbo. Tinawag ko ba naman ng sabay-sabay yung 3 tikbalang eh. Fiesta noon. Lasing na kaming dalawa ng bagatin kami ng mga aswag. Tinamad akong lumaban, kaya tikbalang ang ginamit ko. Nagtampo pa nga yung lolo mo eh. Hindi ako pinapansin. Wika ni Lolo Rogelio. Kasalukuyan silang nag-aagahan ngunit tulog pa rin si Teroy. Hanggang sa bigla na lang bumangon ang bata. Tumayo at bumaba sa beranda. Pinanood lang nila Noah kung ano ang gagawin ni Teroy. Akala nila ay iihi lang ito. Pero bigla na lang kumaripas ng takbo na siyang ikinagulat ng lahat. Papunta ito doon sa palayan. Ano bang gagawin ng batang to? Parang may hindi magandang mangyayari ah. Hindi kaya nawala na sa tamang pag-iisip yon? Dako, baka bumigay ang katawan niya. Sundan mo nga, Noah. Dala pa naman niya yung baston. Wika ni Lolo Rogelio. Kagad namang sinundan ni Noah ang bata. Habang si Ikya,
Mabilis na ininom ang kape at sinundan ng kapatid. Nakita ni Noah na sobrang bilis ni Teroy. Gumamit na siya ng orasyon para makahabol, ngunit hindi pa rin niya maabutan. Ano bang nangyayari? Hindi kaya nananaginip lang yung batang to? Tumatakbo habang tulog? Ang Ninuno.